Magandang gabi po mga kababayan ko mga OFW, lalo na po dito sa Saudi Arabia. Ito naman po ang inyong kababayang si Chris Villanueva po. Ang gusto ko po ngayon na itopic po sa aking vlog ay hindi po naging maingat ang ating Vice Presidente Sara Duterte sa mga alleged corruption and other crimes na nagawa niya allegedly. Kaya ito, nadadama yung buong bansa po natin. Wala naman po tayong dapat pinag-uusapan kung naging maingat lang ang Vice Presidente sa mga political moves niya o ng pamilya po niya. Wala naman po dapat tayong wala naman po tayong kilalang politiko na kasing linis ni Mr. Clean. Halos lahat naman yan tingin ng karamihang mga Pilipino, mga korap. Di ba po ba? Nagpapayaman lang po yan sa mga kaba ng bayan. May kilala ka bang mga politiko na hindi yumaman? Kahit nga mga barangay chairman natin kapag naupo ang mga yan ng matagal na panahon sa posisyon, hanggang sa mga anak nila, kahit mga walang day job yan o mga trabaho kahit na kagawad at chairman po yan, makikita mo naglalaki yan ng mga bahay na yan. Pero yung pakialam nila sa nasasakupan nila, meron ba? Halos naman ng mga politiko natin ang concern po nila, manatili po sila sa kapangyarihan. Hindi dahil sa gusto nilang tumulong sa mga nasasakupan nila, kundi alam niyo na po kung anong dahilan kung bakit gusto tumatakbo ng mga politiko. Now, balikan po natin yung ating bise. Bakit ko nasabing hindi naging maingat ang ating bise? Dahil sa kapusukan ng ating bise, damay ang ating buong bansa. Mga parang bansa po natin ngayon napaka-chaotic dahil sa politika Kaya nandiyan na rin po yung sinasabi po nila na mababa po yung tiwala po sa atin ng mga foreign investors kasi meron po tayong unstable political ang tawag sa ganito political basta yung politika po natin hindi stable po. Kung una po dapat balikan po natin yung mga sabi ko nga po, balikan po natin kung bakit sinabi kong hindi naging maingat yung busy po natin. Una, yung galawan ng mga supporters po ng dating Pangulong Duterte. Dapat hindi niya pinayagan na lait-laitin ng presidente at tawagin kung ano-ano. Dapat doon pa lamang po ng tinatawag ng tatay niya, ng kapatid niya, ng mga supporters niya, ang ating Pangulo na bangag, ngiwi, mga ganun ba? Dapat doon pa lamang po sinaway niya na. At pailalim, kung meron po siya talagang balak maging presidente, pailalim sana po silang gumalaw. Hindi po yung harap-harapan, hindi po yung napakaingay. Wala siyang ginawa para sawayin yung mga bunganga ng mga supporters niya, bunganga ng ating pangulo na tatay niya. Nagganap tuloy ng right timing yung presidente natin para makabawi po. Lahat nagulat ng isang araw na lamang nandiyan na yung ICC para dakpin siya. Too late to rescue na. Kahit na maraming intel o kahit na may intel si Senator Amy Marcos na yung PNP, hindi naman nakatulong, di ba? Kahit na may intel po siya sa PNP, hindi naman po nakatulong. Kahit na alam po nila na 2024 pa lang o October 2024 pa lang o early 2024 pa lang, nandiyan na po yung ICC. Wala naman po silang malupit na move para maiwasan yung niya sa ating dating Pangulo. Yun, nasa na yung natin Pangulo po natin? Nasa The Hague. O siyempre, sino po yung mag-credit po nun na napunta po siya doon na malamang presidente po natin? Kahit na ano pong iwas ang pagsagot po ng ating DOJ, ng DILG, ng ating CIDG. Alam po talaga natin na Pangulo po talaga yan. Kaya lang, yun nga po, hindi po sila maingat Pangalawa, lahat naman po ng mga confidential fund, kahit mga mayor sa buong bansa, meron. Dandang milyon ng mga confidential fund nila. Lalo na po yung mga malalaking pong mga syudad. Yung galawan ng fund niya, dapat hindi na galawang mayor na taga-probinsya o taga-Bisaya. Dapat alam niya na antimano na vice presidente na siya. May balak pala siya maging presidente. Dapat suwabe at almost perfect yung paraan po ng paggasta ng confidential fund. Hindi yung kung saan lang ginagamit at kung ano ng pangalan ng ginagamit. Tulad ni Piatos, ni Patatin, ni Maren Rivera. Di ba po? Dapat hindi ganun yung galawan niya. Galawang probinsya po yun ito nasa ano ka na? Nasa Manila ka na, maraming mata po rito. Napag-aalataan po tuloy na hindi po ganun katalino ng ating vice presidente. Di ba? Tapos, isa pa po, yung pangatlo kong point, bakit wala pong tagapagsalita ang vice presidente?
Dapat hindi po siya nagsasalita na para sa kanya eh. Wala yata akong matandaan na may tagapagsalita siya. Katulad po ng ating dating Vice Presidente na si Leni Robredo. Nandiyan po si Attorney Barry Gutierrez. Kaya kung ano-ano lang po lumalabas sa bibig ng ating Vice Presidente, lalo na kapag yung nagkakaproblema na po siya sa pagsilip po ng camera sa confidential fund niya. Dapat bilang vice at bilang Department of Education, meron po siyang spokesperson po ba? At least attorney, yung sasagot ng mga tanong doon sa mga intriga sa kanya. Hindi po siya yung direktang sumasagot. Kasi kapag siya yung direktang sumasagot, nagiging patayan po yun eh. Nagiging patayan po yun para sa mga akusasyon na isinasampa po sa kanya. Tulad po ng yung article of impeachment po sa kanya tungkol po sa death threat sa ating Pangulo. Pupuntahan po natin yan. Yung ika-4 ko po, dapat pinalibutan sa niya yung sarili po niya ng mga taong matatalino magsalita. Yung mga statesmen ba at stateswoman po, para naturuan siya kung paano maging pinong magsalita. Nandiyan naman si former President Gloria Macapagal-Arroyo yun na ngayon congresswoman na. Naman po yung yung pinaka-political advisor niya. Dapat parang kahit pa paano man lang naturuan po magsalita yung Vice Presidente po natin para at least pag nagsasalita po siya sa atin, hindi yung bara-bara lang po magsalita kung ano lang po yung nasabi ng bibig niya tapos kinoquote po siya ng media. Tapos pag kinote na po siya ng media, magagalit yung mga supporters niya. Kaya sa mga Duterte naman ang galing yung mga salita po nila. Mo po, dapat iniwasan niya magiging war freak. Alam ko na mana po niya yung sa dating Pangulong Duterte. Hindi naman Davao ang Luzon. Hindi naman Davao ang Mindanao o Bisaya. Davao, maliit lang po, parte po yan ng Davao del Sur, Davao Oriental, or something like that. Di ba po ba? Maliit lang po na city yan eh. O sabihin natin kahit medyo malaki, pero hindi po siya yung kabuuan ng Pilipinas. So ibahin na po sana niya yung atake niya, yung pag nasa Luzon na po siya, madalas na dito po siya sa Metro Manila eh. Dapat iniwasan yung pagiging war freak niya o yung pagiging palengkera po niya. Hindi po obra po yun sa Luzon. Dito po kasi madali po siyang masilip. Kahit paano po sana kung may balak po siyang tumakbong presidente, nagpanggap po siyang matinong mag-isip. Nagpanggap po siyang matinong magsalita. Finish magsalita bilang babae. Hindi yung parang may sayad sa ulo kung magsalita. Di ba po ba? Marami pong nagsabi na para po siyang may sayad sa ulo magsalita. Lalo na yung nagbanta siya na papatayin niya po ang ating Pangulo, ang asawa po ng ating Pangulo, ang House Speaker. Nagsabi pa nga siya sa isang live video po niya na gusto niyang tanggalin yung ulo ng Pangulo. Dapat po naging mapagpigil po siya sa sarili niya, lalo na kababae niyang tao. Hindi po tanggap sa Pilipinas yung mga babaeng politiko na matabil ang dila at hindi war freak magsalita. Dapat hindi war freak magsalita. Kasi babae po siya eh. Sa Pilipinas po kasi, tanggapin na po natin ng katotohanan ng mga babae kapag nagsalita po sila na mas mainhin, pero malaman, alam mo po yung edukado at hindi edukado eh. Tsaka yung medyo palaaway sa hindi palaaway eh. Kung baga may pinag-aralan po ba? Kung ikaw pangalawang Pangulo ka, attorney ka, tapos ganyan ka po magsalita, parang wala ka rin po pinag-aralan po ba? Dinadala pa rin po yung pagiging war freak po sa Manila o sa Metro Manila. Talagang maraming maiinis po sa'yo na mga Manilenyo tsaka millennials. Kahit yung mga bagong mga Gen Z po ngayon. Hindi na po ganyan magsalita mga tao po ngayon. Dapat yung pagiging taga-Davao po niya. Iniwan niya na po yun. Sabi nga po nila, when you're in Rome, act like a Roman. Ganon. Dapat ganon po yung ginawa po niya. So, yung pang-anim ko po, iniwasan na rin sana niya maging bida-bida. Pero kontrabida naman ang tingin sa kanya ng mga Taga-Luzon at ibang mga bahagi ng Visayas. Hindi naman po nanalo ang mga Duterte niya. 5 lamang po yung nakapasok. Si Amy at si Villar, hindi naman po nanalo sa Mindanao. Wala naman po pangalan po nila sa Mindanao eh. Kaya kailangan pa rin yung mga Taga-Luzon at ibang parte ng Visayas para manalo kung tatakbo po siyang presidente. Sabi nga ni Atty. Salvador Panelo, sa mga grupo ng maraming bata na edukado,
hindi nakapasa yung Duterte. Doon lang sa mga lugar na nanalo ang Duterte, yun yung mga lugar na bulag na tagasunod o blind supporter. Yan po yung sinabi ni Atty. Panelo. O, di ba? Kakampi nyo na po yan. Kaya po pag nasa Luzon po kayo, sa Metro Manila po kayo, konting finish magsalita. Dapat po nagiging maingat din po, ito po, pampito po. Dapat po nagiging maingat din po ang mga Senate supporters po niya tulad ni Senator Amy, Senator Robin, Senator Bato, maging si Senator Bongo. Masyado po kasing obvious yung ano po nila, yung suporta po nila eh. Mga artista at politiko naman po kayo, dapat, kunting arte naman ba? Marunong naman po kayong umarte, nagdadrama nga kayo, nag-iiyak-iyak nga kayo eh. Konting drama lang, konting arte lang. Tulad ni Senator Cheese. Oh. Mga ganun dapat yung mga galawan nyo. Dapat hindi nahuhulaan kung siya papanig. Laging safe. Yung mga senators na pulpol, yung lalo na yung pinagsalita pa si Senator Amy Marcos, tignan mo, na magsalita siya, pwede, tignan mo, hindi ko po maintindihan yung nagsalita po siya, yung the way ng pagsasabi po niya. Although Tagalog po yan, masyado naman hamak po yung tingin po niya sa mga Pilipino. Yung pinanonood ko po yung explanation niya na bumoto po siya ng na ibalik sa Congress para i-remand yung impeachment complaint eh. Walang nalaman po ay harap-harapan sabihin na inuuto kita o nilalaro ko emosyon mo, manood, sumunod ka sa akin, maniwala ka sa akin. Parang ganun ba? Ang mali pa ni Senator Amy, awang-awa siya sa mga Duterte, sa pamilyang Duterte. Pero hindi naman po siya awang-awa sa kapatid niya. Yung tatay nga niya gusto ipahukay ng vice presidente po natin at itapon sa dagat eh. Yun po ba tama? Di ba? Hindi ko po alam kung paano po lalabasin ni Vice Presidente Sara Duterte ang impeachment trial na papasok sa bagong Kongreso. Naiwasan po sana niya yung gulong ito o naiwasan po sana natin itong gulong nito. Kung una pa lamang po yung tabil po ng dila ng bibig ng ating dating Pangulo na tatay po niya, mga kapatid po niya, na masyado pong masahol po yung panlalait sa ating Pangulo ay napagsabihan niya o nasaway niya. Wala eh. Nagmamadali siguro sila na maiupo ng presidente si Vice Presidente Sara Duterte. Nagkamali sila ng estimate sa Pangulong BBM. At sa pinsan po nito na si Speaker Romualdez, hindi nila naibagsak sa unang 2 taon pa lamang. Ayun, umugulo po yung ating bansa dahil sa pamilyang Duterte. Kung hindi na rin sa mga politiko na may kanya-kanyang motibo na maangkin ang mas malakas na kapangyarihan ng gobyerno. Baga, kanya-kanya pong yun eh. Kanya-kanyang agawan ng kapangyarihan po yun. Sana po naiwasan to kung mas naging matalino lang po yung basic po natin. Parang isip bata pa rin po pala eh. Parang kay Dada. Natural, may pagkaisip bata pa rin po. Kahit pa paano po, kahit sabihin mo pong 47 years old po yan, halos kay Dada ko lang po yan. Tama, parang kay Dada ko lang po yan. Although matanda lang po ng 1 taon po sa kanya. Halos yun, ganun po. Wala, pabigla-bigla po magsalita. Yan po yung nangyari po sa bansa po natin. Yan po yung nangyari sa kanya. Wala po yatang araw na hindi po pinapaputok yung pangalan po niya at hindi binabanggit yung impeachment case. Antayin na lang po natin kung ano po pa yung mangyayari sa mga susunod na mga araw. Hindi po titigilan ng mga ng mga politiko, lalo na po yung mga taga-Luzon, yung issue ng impeachment. Hangga't hindi po natatanggal si Sara. Lalo na po, tignan niyo naman po yung mga kakaliwa, yung mga sinasabi po natin mga leftists, yung mga aktivista. Yung mga aktivista po na kilala po natin ngayon, yun po, ang ginagamit po nila against sa ating government o sa mga impeachable government natin, in particular po sa kaaway po ng mga leftists o mga na red tag ng dating Pangulo. Ang ginagamit po nila pamamaraan, yung constitution po natin. Yun ang pinangahawakan nila. Yun po yung magiging baril po, balat baril po nila. Baril at bala po nila para mapatanggal ang ating bise. Doon po sila umawak sa batas natin. Yun po yung nakakalimutan ng ating bise. Dapat po na naging vice presidente siya, alam niya na po dapat yung demeanor niya. Hindi po siya basta-basta nagsasalita, hindi po siya basta-basta nagbibitaw ng mga salita na
ikapapahamak po niya. Eh buti sana kung hindi apektado yung buong bansa po natin. Lahat po tayo apektado eh. Marami po magkakaibigan na naging magkakagalit, magpamilya na nagkakagalit. Di ba po ba? Lahat po eh. Hindi po ako lasing ha. Sorry po magsalita, medyo pause lang po ako. Tsaka nakaantok na. Yun lamang po, magandang gabi po sa inyong lahat at ingat po tayo palagi. Sana po matapos na po yung digmaan po sa sa Israel at saka sa Iran po. Pero balita po natin, yung Iran po ngayon medyo na penetrate na po ng ng Israel kahit papaano po. Yung mga po nila, yung mga nuclear facilities po nila kahit papaano po na tawag dito na destroy na po ng ng Israel. Hindi na po sila masyadong ganun ka-intensive po yung balik po nila sa sa Israel. Kasi kung mapapansin niyo po ng mga unang mga araw, very intensive po yung labanan. Ngayon hindi na po kasi ang unang mahaba pong usapan po yan eh. Pero yung mga the recent po, talagang mga unang tinira po ng ng Israel bago po yung mga nuclear facilities po nila o kasabay ng nuclear facilities po nila yung mga generals saka yung mga mastermind po ng nuclear missile po nila. So, yun. Yun po yung mga unang mga tinarget. Ngayon, parang may lost command na po ang Israel, ang Iran. Kaya medyo siguro po in a days po matatapos din po yan. At yun nga lang, kahit papaano po, may epekto po sa atin yan lalo na po pag baka tumaas po yung inflation po natin kapag tumaas po yung ating oil na ginagamit po natin sa ating mga sasakyan, sa mga pabrika po natin. May po yan, may effect po yan sa lahat. Sa ating mga OFW, pabor po sa atin yan kasi nakita niyo, tumataas na naman po yung palitan eh. Nang nakaraan talaga sobrang baba na eh. Ang ganda ng oil kumain ng Pilipinas. Pero ngayon, tumataas na naman po. Di okay, mas pabor po sa ating mga OFW po yan. Mataas po yung buying power po natin. At mas maraming dollar po, mas marami po mas marami pong mabibiling pamilya po natin. Ano naman po, pag strong ang peso naman po, pabor po yun sa government kasi mas marami pong dollars na nagagastos po ang government po natin sa maliit na halaga. So anyhow, in both sides, win-win po sa bansa po natin yan kasi lalo na sa mga OFW, yung mataas ang palitan ng piso. Mas may direktang epekto po sa atin, ramdam po natin yan. Lalo na pa nagpapadala po tayo. Yun lamang po, sana po huwag po kayo magalit po sa akin na sinabi ko pong hindi naging maingat si Sara Duterte, Vice Presidente Sara Duterte sa mga alleged corruption and other crimes niya na nadamay po ang ating buong bansa. Sige po, ganang gabi po. Peace.